At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Tandaan nyo do not ever provoke this man because hell might break loose. Tama ito sinabi ni Panelo. Huwag niyong bulihin si Duterte kasi baka kayo pa ang mabubuli sa kanya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, we are live ngayon sa ating YouTube channel. At panoorin natin itong breaking news. Nagsalita na po itong si former President Duterte. Sabi dito sa balita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dadalo sa pagdinig ng House Quadcom sa War on Drugs. Okay? So kayong mga tuwadcom kayo, ito na yung hinihintay ninyo. Si former President Duterte ay dadalo dyan. Pero balita ko, kinancel ninyo ang inyong hearing? Ha? Totoo ba yan? Kinancel ninyo hearing? Takot ba kayo kay Duterte? Ha? So mamaya ipapakita ko yung statement, official statement ni dating legal counsel ni former President Duterte, si Attorney Panelo. Okay? Mamaya ipapakita ko yan. Yun ang ating unang pag-uusapan. Okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan, itong si Vice President Inday Sara Duterte, nalulungkot po sa nangyari sa hearing kahapon ng Tuwadcom. No? Dahil napapansin po ng taong bayan itong mga panggigipit ng Tuwadcom. Okay? Ito yung panggigipit ng mga opisyalis ng Office of the Vice President. Okay? So, ipapakita rin natin yung balita na yan kung ano po ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte at kahapon rin, di ba, na pinakita natin yung official statement ni VP Sara. Okay? So, yun ang pangalawa nating pag-uusapan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ipapakita ko itong video na ito, ha? Baka akala ninyo na gawa-gawa lang ng Duterte na ano. So, ito, legit po ito kasi legal counsel po ito ni Tatay Digong. Nagsalita na po itong si Attorney Panelo at ito po yung ating pakikinggan ngayon. Okay? Sa pag-confirm ni Tatay Digong na dadalo po siya sa hearing ng mga tuwadcom. Ito. Pinatawan ng contempt. Wait. Wait muna, hindi yan hindi pala yan. Ayan. Ito, play. Ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna. Paano para yan? Paano yan, ha? Paano yan, Attorney Panelo? Balita, i-cancel raw. Ha? Ganyan. Yan ang hirap sa inyo, mga tuwadcom. Ha? Hamon kayo ng hamon ni former President Duterte, kayo pala ang wala. Okay? Di ko nga alam kung sinasadya nila ito. Okay? Kasi takot kayo eh. Inindyan na sila ni Duterte. Baka sila na rin ang di ba? Kakanselin nila. Don't you know, ha? Itong pag-cancel nila, don't you know pera ito ng taong bayan? Na-release na ang budget dyan sa hearing na yan. Every time meron kayong hearing, gumagasta kayo ng pera ng taong bayan. Ngayon, tapos ngayon, ika-cancel nyo ang hearing? Mga duwag pala kayo eh. Yan ang totoo. Mga duwag kayo. Bakit nyo ika-cancel ang isang hearing na nakaschedule na? Tapos ngayon na nag-announce si Tatay Digong na dadalo siya sa hearing, kayo pala ang umiiwas? Hamon kayo ng hamon? Di ba? Tingnan nyo yung nakaraang araw. Sinabihan nila si Duterte na takot raw si Duterte, takot si Duterte. Sinabihan nilang takot si Duterte, ha? Tapos nagpa-press con si Tatay Digong. At ang sinabi ni Tatay Digong, sabi niya, anong takot ako? Sipain ko kayo dyan eh, bla 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 bla. Anong sinasabi? Alam niyo ba kung anong sagot ng Tuwadcom? Ha? Hindi na namin papatulan si Duterte. Anong klaseng utak yan?
Pagkatapos niyong sabihin takot, ngayon na nagsalita si Duterte, sabihin niyo, ayaw namin papatulan. Duwag pala kayo eh. Anong tawag dyan? Duwag. Di ba? Hindi po kailangan magtapang-tapangan kung totoo ka ng matapang. Ang problema dito sa mga tuwadkom na ito, tapang-tapangan eh. Pero kung kaharap na nila si Duterte, nanginginig sa takot. Oh. Nood nyo, live. At sigurado, maraming I can imagine kung ano mangyayari doon. Oh. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Tapang. Attorney Salpanelo, walang matapang dyan. Mga duwag yan lahat. Oh, sa totoo lang, ayan, tumatawag na yung anak ko eh. Daddy is working! Makakaharap na nila, yung inahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan si... Correct. Tama si Attorney Panelo. Hindi kayo uurungan yan ni Tatay Digong. Hindi kayo uurungan. Kilala namin yan. Naging mayor yan. Naging piskal yan. Naging... Ewan. Sumasakit yung ilong ko. Naging piskal yan. Naging mayor. Naging presidente yan ng Pilipinas. Ano ba kayo? Congressman lang kayo. Kakahiya naman kayo. May kwento ko sa inyo ha. Basta aaten mo siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, ha? Batasang Pambansa sa may Commonwealth. Ayan, nag-advertisement pa. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila. Si Attorney Del Gran, abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado doon. Siyempre ka ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan. Alam naman natin, kilala natin itong mga tuwadkom na ito, na mga kongresistang contempt. Ang nalalamang contempt lang. Di ba? Yan ang naman ang nyo eh. Itong mga kongresista na ito, ang alam nyo lang, contempt lang ang alam ninyo. Yun lang ang panakot ninyo. Hindi po matatakot si Duterte ng contempt. Sa totoo lang. Kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa provision. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, mga 100 yata, 99 ang nito ang grado sa criminal law. Pakinggan nyo ito kasi maganda po itong example ni Attorney Panelo dito. Bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan na judge. Kung madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong hinamon ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. So, ano ba ang relevance dito sa ibinigay na example ni Attorney Panelo? Ibig sabihin, si former President Duterte, wala po itong inaatrasang sitwasyon. Ha? Si former President Duterte lamang po ay nagfa-follow kung ano yung nakasaad sa batas. Ikaw, kung sa tingin mong hindi ka nag-follow sa batas at pagpipilitan mo yung gusto mo na wala na sa, hindi na naaayon sa batas, makipag-jarilan nga sa labas. O, jarilan na lang tayo. Kung yan, pinagpipilitan ninyo. Kaya kayong mga tuwadkom kayo, kung pinagpipilitan ninyo ang inyong, kasi feeling mga abogado itong sa tuwadkom eh. Kung pagpipilitan ninyo ang inyong mga sarili dyan, na kayo ang tama, tingnan na lang natin kung saan hahantog ito. Dahil hindi po kayo uurungan ni former President Duterte. Presidente siya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta, para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya.
Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel eh. Hinamon niya rin ng barilan. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo barilan tayo. Mabumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Correct. Yan ang punto. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Paano itong mga tuwadcom na ito, Attorney Panelo? Walang galang eh. Nagpa-power tripping nga eh. Di ko nga alam kung ano ang kanilang maging asta kapag kaharap na nila si former President Duterte. Dahil matapang lang sila dito sa mga opisyalis ng mga OVP. Matapang lang sila dito sa mga ultimo lang. So tingnan natin ang tapang ninyo kay former President Duterte. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. No. O kaya nabuliwan niya eh. Kasi mali ho eh. Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. So this looks like the mother of all rallies. Many stock markets, US, China, even Singapore are near. Skip ads. Ano yan? Nawala ng, hindi ko nawa, nawala ng yung taong bundok, nawala ng karapatan. O kaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila ring killer. O, tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte, ang pinaka mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit ang pamilya niya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Correct. Igalan niyo ang batas. At huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako api niyo, sabi niya. Pero pag nangaabigay ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun o nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magaling napaka-magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya, hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. Kaya abangan nyo sa Miyerkules. Darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, kaya takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang kung dinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Sabi dito ng isang viewer natin, Alfredo Laborete, hindi naman abogado si Abante, Fernandez, Paduano, Chua. Dapat iharap ninyo kay Tatay Digong yung magagaling ninyong abogado, hindi yung mga abogagong walang kwentang tao dyan sa Tuwadcom. Totoo eh. Itong mga Tuwadcom na ito, it's very obvious na nagpapasikat lang po sa taong bayan. Kasi alam nila nakatutok ang media sa kanilang lahat. Buong akala nila, sikat na sikat sila sa pinaggagawa nila. Akala nila, ang taong bayan, hinahangaan sila sa kanilang ginagawa. Kabaliktaran po ang napapansin ng taong bayan, ang nafe-feel ng taong bayan, kabaliktaran. Hindi po kayo maayos sa inyong mga ginagawa dyan. Yabang nga eh. Yan ang pinakaunang sinabi ng taong bayan, mayabang kayo dyan sa Tuwadcom. Instead na magpakita kayo ng fair treatment sa isang investigasyon, di ba? Dapat ang reklamo ng mga iilan patungkol dyan sa war on drugs, dapat sa gitna lang kayo. Pakikinggan ninyo ang mga sinabi ng kampo ng mga Duterte, pakikinggan nyo rin ang kampo nila Dilima o kung sino man yung mga resource person. Hindi yung pagkatapos ng sabihin ng resource person o witness, gigipitin nyo kung ano-anong mga tanong na parang inakusahan nyo na ginagawa nila yung bagay. Take for an example yung dating driver bodyguard ni former President Duterte. Pinagbibintangan na kaagad ni Dan Fernandez. Hindi, duda ako sa inyo ganon ganyan. Hindi ganyan ang
ang kalakaran ng investigasyon, Dan Fernandez? Abogado ka eh. Hindi ka abogado. Abogado ka. Ha? Pinapalabas mo sa media na may kasalanan na yung tao. Kawawa nga eh. Kawawa nga. That is your opinion, Dan Fernandez. Kung sa tingin mo, nagdududa ka sa isang witness o sa isang resource person, opinion mo yun. Hindi mo sasabihin na, it's very obvious, nagsisinungaling ka. Hindi ganyan. Ni minsan, sina former President Duterte, nung presidente pa sila, hindi sila nangliliit ng mga kung ano-ano dyan. Ha? Saka ka decide na ang tao nagsisinungaling kung meron kang ebidensya, harap-harapang pagsisinungaling. Wala kang ebidensya eh. Ikaw ang nag-aakusa, patunayan mo ang mga pang-aakusa mo. Di ba? Utak rin ang gamitin. Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-enjoy sa Miyerkules. Kasi kung yung mga nandun ay excited pa, sa totoo lang, excited pa naman ang taong bayan na makita na nandun po si former President Duterte sa mga tuwadcom na yan. Balita, kinancel nila, duwag, takot. Uy. Basta nang mali, maniwala kayo, maghahalo ang ano doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. Ayan, nag-ads pa si Panelo. Grabe namang ads yan. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Correct. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. O kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayaan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Tandaan nyo do not ever provoke this man. Because hell might break loose. Tama ito sinabi ni Panelo. Huwag niyong bulihin si Duterte kasi baka kayo pa ang mabubuli sa kanya. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman